Pebrero ng taong ito, hindi sa Netflix series, hindi sa Call of Duty, at mas lalong hindi sa isang alternate history na podcast, ang Estados Unidos ay nagbagsak ng bomba sa Tehran. Tunay na mga bomba, tunay na mga gusali, tunay na mga tao. At habang nagaganap yon, habang ang Pentagon briefers ay nagbibigay ng precision strike talking point sa CNN, may isang nanay sa Batangas na paulit-ulit nagre-redial ng number ng anak niya sa Dubai. At ang nakakatakot niyan ay hindi sumasagot. At yan ang kwento natin sa video na to, hindi lang geopolitics at hindi lang presyo ng langis. Ito ay isang kwento tungkol sa kung sino talaga ang nagbabayad sa digmaan na pinagpapasyahan ng mga taong hindi mo naman kilala, hindi naman natin kilala. Sa mga boardrooms at war rooms na libu-libong kilometro ang layo sa inyong syudad, sa inyong probinsya, sa ating bansa. At ako nga pala si Juice Pancho at sa video na to ay pag-uusapan natin ang pinakamalaking geopolitical event na nangyayari sa taong ito ngayon 2026, ang US versus Iran War 2026. At bakit tayo dapat mag-alala? Kasi mararamdaman pa rin natin dito sa Pilipinas yan kahit pamalayo tayo sa pinangyayarihan ng digmaan. At tara, umpisahan na natin. Para maintindihan natin ang nangyayari ngayon 2026 ay kailangan natin bumalik sa 1953. Sa Iran noon ay may isang lalaki na nagngangalang Mohammad Mossadegh na prime minister nila noong mga panahon na yon, at siya ay democratically elected at meron siyang isang ginawa na kinaiinisan ng mga Western powers. Ginawa niya kasing nationalize ang langis ng Iran. Ika nga, ang langis ng Iran ay para lang sa mga Iranian. Ganun lang kasimple logic niya. Pero hindi pala simple yon para sa British Petroleum at sa CIA. At sa loob ng ilang buwan ay napatalsik si Mossadegh, ngunit hindi sa pamamagitan ng isang fair election kundi sa pamamagitan ng isang coup na inorganisa, pinondohan at pinamunuan ng CIA at Military Intelligence Section 6. At ininstall nila pabalik ang Shah na isang hari o isang monarch, isang authoritarian leader na nagpapatakbo ng sabak na siyang kanyang sariling secret police. Nakilalang kilala sa pag-torture at pagkitil ng buhay ng mga kalaban niya sa politika. At ang Shah o yung monarch na isang malapit na kaibigan ng Estados Unidos na malaking customer ng American weapons and maaasahang supplier ng Gulf oil. At ang mga Iranians ay hindi nakakalimot sa Operation Ajax, hindi ngayon, hindi noon, hindi kahit kailanman, at ito ang itinuturing na original sin dito. Ang unang pagkakataon na kung saan ang tiwala ng Iran sa Amerika ay permanenteng nasira. At 2 dekada ang lumipas noong 1979 naganap ang Islamic Revolution na nagpabagsak sa Shah na noong panahon na yon ay si Mohammad Reza Pahlavi, na di umano ay dating great ally ng Amerika na ngayon ay tinatawag ng Great Satan, at literal na ganun na ang tawag nila sa kanya ngayon. At noong November 4, 1979, nilusob ng mga radikal na estudyanteng Iranian ang US Embassy sa Tehran at binihag nila ang 52 na American diplomats sa loob ng 444 days. At hindi pa doon nagtatapos. Habang nagaganap ang gyera sa pagitan ng Iran at ng Iraq, ang civilian aircraft na Iran Air 655 na naglalaman ng 290 na pasahero, mga pamilya, bata at ordinaryong tao ay pinagbabaril ng USS Vincennes noong July 3, 1988 sa Strait of Hormuz, at syempre nasawi ang 290 na pasahero. Pinanindigan ng Estados Unidos na isang tragic mistake ang nangyari kasi napagkamalan daw nila na isang papasugod na military aircraft yung Iran Air 65. Pero pagkatapos niyan ay hindi nag-issue ng formal apology ang Estados Unidos sa Iran. Isipin mo, 290 passengers ang nasawi. No formal apology. Isipin mo, kung ganyan ang nangyari in reverse, kung isang Iranian missile ang tumama sa American plane, ilang taon o ilang dekada na kaya tayo magsasalita tungkol dito? Walang apology para sa 1953 coup, walang apology para sa sabak, walang apology para sa 290 na pasahero na namatay sa ere,
Wala. At sandaling huminga ang mundo. Noong 2015, si Barack Obama kasama na ang mga European allies niya ay nakagawa ng isang bagay na marami nang nagsabi na imposible. Nakipag-usap sila sa Iran at nakipag-usap ang Iran. At simple lang ang logic ng deal. Lilimitahan ng Iran ang kanilang nuclear program at aalisin ng Amerika at ng kanyang mga European allies ang economic sanctions sa Iran. At hindi ito isang trust us situation kasi merong nagmo-monitor at merong nagbe-verify. Ang International Atomic Energy Agency, ang nuclear watchdog ng buong mundo, ay paulit-ulit na sinasabi na gumagana ang deal. Para sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam mo ay meron ng solusyon. Pero dumating ang 2018, bagong administrasyon, bagong strategy, nag-withdraw ang Estados Unidos sa deal. Si President Donald Trump, ang bagong president ng Estados Unidos, ang nag-withdraw ng Amerika sa deal. Hindi dahil sumira ang Iran sa usapan, again, verified ng International Atomic Energy Agency na sumusunod ang Iran sa usapan. Nag-withdraw ang US sa deal sa simpleng dahilan na ayaw ng bagong administrasyon ang deal na pinasok ng lumang administrasyon. At pinalitan nila ito ng tinatawag nilang maximum pressure. Ang idea ay ganito: dadagdagan natin ang sanctions, palalakasin natin ang economic blockade, sisirain natin ang economy ng Iran until wala na silang choice kundi ang lumapit sa atin sa negotiating table at tanggapin ang ating mga terms. Parang logical sa papel, pero sa katotohanan, at ano ang nangyari? Ang Iranian rial ay bumagsak ng 60%, ang middle class ng Iran ay nasira, at ang Iranian nuclear program na dapat ay nakatali sa deal ay nagsimula umakyat muli ng uranium enrichment. At eto, nandito na tayo. Hindi ito random, hindi ito sudden escalation. Ito ang logical endpoint ng 70 years ng broken trust and bad faith sa diplomacy. At isang strategic arrogance na naniniwala na ang military force ay palaging may sagot sa political problem. Pero teka lang, lumayo muna tayo sa geopolitics. Nandoon na ang mga pundit, nandoon na ang mga think tankers, sila na ang mag-aaway tungkol sa international law and nuclear non-proliferation. Ngayon tanungin natin ang mas importanteng tanong. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? May higit 1 milyon ang mga Pilipino na nagtatrabaho ngayon sa Middle East at hindi sila mga abstract na statistics. Sila ang nanay mo na nursery na nagpapadala ng $500 kada buwan para sa tuition mo. Sila ang tatay ng kaklase mo na construction worker sa Dubai na halos matagal na nilang hindi nakikita pero nagpapadala ng sahod na pinambabayad nila ng bayad sa upa buwan-buwan. Sila ang mga Pilipino na nagsisilbi sa ibang pamilya sa ibang bansa habang sila naman mismo ay hindi nila mapagsilbihan o makasama man lang ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. At ngayon, sa Dubai pa lang ay 1,400 na Pilipinos na ang nagre-request ng repatriation habang yung sa Iran ay nagko-coordinate na ng land evacuation papunta sa Turkey at yung sa Israel ay may emergency repatriation din. Isipin mo yun, hindi ka nagdesisyon na magpunta ng Middle East para magbakasyon. Nagpunta ka doon dahil kailangan. Nagpunta ka doon kasi wala kang pagpipilian. Kasi ang sasahurin mo ron ay katumbas ng 3 o 4 na buwan na kikitain mo dito. Pagkatapos may digmaan. At ang employer mo ang sabi, hindi ka pa pwedeng umuwi kasi may trabaho ka pa. ito ang realidad ng mga kababayan nating OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ngayon ay pag-usapan natin ang wallet. Ang Strait of Hormuz na may 33 kilometro lang ang lapad pero ang lapad na iyon ay nagkokontrol ng daloy ng langis na nagpapagana sa kalahati ng mundo. At noong pumutok ang balita ng February strike sa loob lamang ng 72 hours, ang Brent crude oil ay tumalon mula $78 papuntang $118 per barrel. At ang translation nito sa pang-araw-araw natin na buhay, ang gasolina ay tumaas ng 30% at ang diesel ay ganun din. At ang LPG ng nanay mo sa kusina
ay nadagdagan ng 200 pesos kada cylinder. At ang nakakainis na bahagi ng lahat ng ito na ang surgical precision ng American airstrikes ay nararamdaman natin hindi sa pamamagitan ng mga shockwave sa Tehran, kundi sa form ng pagmahal ng gasolina sa EDSA, dagdag pamasahe sa jeep at dagdag presyo ng bigas kasi tumaas ang cost of transportation kasi tumaas ang gasolina. Alam mo kung sino ang hindi kasali sa desisyon na to, kung sino yung mga hindi naman kasama sa mga nagdesisyon na hindi naman natin kilala pero lahat tayo apektado. Yung mga hindi kasali sa desisyon na to ay yung mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW na walang mapagpilian dito sa Pilipinas kaya nagsakripisyo at nagpunta sa ibang bansa para bigyan ng magandang buhay ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas, at yung mga batang Iranian na inosente na natutulog ng tahimik sa isang lugar na hindi nila alam ay malapit pala sila sa target na lugar na hindi naman nila pinili. Sila ang nagbabayad, hindi sila ang gumawa ng desisyon pero sila ang nagbabayad at sila ang kawawa. Yung mga mahal nyo sa buhay, mahal natin sa buhay, sila ang kawawa sa mga desisyon na hindi naman sila ang gumawa at ginawa ng mga taong hindi natin kilala. Kaya ikaw, kung may kamag-anak ka sa Middle East, kontakin mo na sila, kamustahin mo na sila, okay lang ba sila ngayon na, hindi bukas, hindi sa isang araw, ngayon na. Ako si Juice Pancho at kung nagustuhan mo ang video na to, please paki-like, mag-share, and share mo na rin sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, and ipagdasal natin ang mga mahal sa buhay na nasa Middle East. And Juice Pancho, I'm out. Yeah.